Mayroong sistema sa Gmail, nakalimutan ko kung ano yung eksaktong tawag doon. Halimbawa, ikaw ay nag-send sa akin ng story, ay kailangan kong hingin sa iyo yung PIN or password para mabuksan ko yung story mo. Ganito ang nangyari dito sa kwento ni Hazel. Matagal niya tong sinend na, kaya lang nung hingin ko sa kanya yung PIN para ma-access ko yung kanyang kwento, yung kanyang email, ay matagal siyang nag-reply. Kaya ngayon lang nabasa ang kanyang kwento. So later on, mapapansin nyo yung date. Parang March 2024 noon ay hindi pa nangyayari. Samantalang November na ngayon. So yun lang ang gusto kong mapansin nyo para makapag-adjust din kayo mga kahugot sa takbo ng kwento. Napakagandang kwento actually ng kahugot nating si Hazel, hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, 8 years old ako, grade 2 nung tuluyan nang maghiwalay sina mama at papa dahil sa third party. Si papa, hindi niya itinago yung babae niya. Si mama ay pinaratangang may lalaki pero hindi siya umamin at wala ding ebidensya. OFW si papa sa Hong Kong. Driver siya sa embassy ng Finland sa Hong Kong at isang domestic helper na taga Pampanga ang babae niya na ngayon ay legal niya ng asawa. Si mama naman alam kong subsub sa trabaho bilang mananahe. Madalas ginagabi ng uwi dahil marami silang tanggap na tahiin at may due date ang mga iyon. Si Papa ang naghamon ng hiwalayan dahil naniniwala siya sa mga sources niya. Si Mama naman mataas ang pride. Hindi daw siya guilty kaya taas noong tinanggap ang hamon ni Papa na hiwalayan. That time ay sa Tugigaraw kami nakatira. Pero nakasibi lang dati ang bahay namin sa bahay ng lolo at lola ko sa father side. Nakasibi means parang dinugtungan lang yung bubong ng bahay ni lolo upang magkaroon din kami ng sariling tahanan, pero dahil 4 kami doon ay naging masikip yun para sa amin. Yung 4 na yon ay si Mama, si Ate Faye, Kuya Ronjit at ako kasi nga nasa Hong Kong si Papa. Pero that time Kuya Bono ay nagpapatayo na si Papa ng may kalakihang bahay namin sa Barangay Carig Norte. Hindi pa nga lang tapos noon. Nagalit din ang pamilya ni Papa kay Mama dahil naniwala silang may lalaki nga si Mama. Umalis si Mama at ako lang ang sumama sa kanya kasi ako ang bunso. Sina Ate Faye at Kuya Ronjit naiwan sa poder ni Lolo at Lola. Kami naman ni Mama, nagrenta lang kami noon ng kwarto sa Ugak Norte, malapit sa school ko kasi hindi maiwan ni Mama ang trabaho niya noon. Tatlong taon nang dumaan, nakilala ni Mama si Papa Renan, isang napakasimpleng binatang magsasaka taga Isabela. Noong panahong yon ay annulled na ang kasal ni na Mama at Papa kaya't nakapagpakasal si Mama kay Papa Renan sa opisina ng mayor noon ng Itiaga, Isabela. Dati nang may sariling bahay si Papa Renan dahil noon daw ay may nakasama na siyang babae, pero hindi sila nakasal dahil naaksidente si Papa Renan at medyo nasira ang kanyang mukha, lalo na ang kanyang isang mata. Pumangit siya kaya iniwan siya ng naging live-in partner niya. Hindi pa rin siya gwapo nung magkakilala sila ni Mama pero hindi tumingin sa itsura si Mama. Tumingin siya sa ugali at uri ng pagkatao.
Pero ang kagwapuhan ni Papa Renan ay makikita sa mga mukha ng 3 kapatid ko sa ina na sina Jeremy, Jericho at Julian. Halos taon-taong nanganganak si Mama noong magsama na sila ni Papa Renan kaya't higit 1 taon lang ang pagitan sa edad ng 3 kong kapatid. Mula nung magsama sina Mama at Papa Renan, nakakauwi pa rin ako ng Cagayan kapag bakasyon. Hinahatid ako ni Mama. That time ay sa magandang bahay na ni Papa sa Barangay Carig Norte sila nakatira. Pero hindi pumapasok sa loob ng bahay si Mama kapag hinahatid niya ako. Hanggang gate lang siya. Sa Cagayan, Kuya Bono, ako ang bunso. Sa Isabela, ako ang panganay. Sa Cagayan, maginhawa ang buhay. Maganda ang bahay, kumpleto sa appliances. Sa Isabela, sa forest region kami nakatira. Hindi maganda ang bahay, walang kapitbahay at laging gulay ang ulam. Sa Cagayan, ako ang utusan ng mga kapatid ko kasi bunso ako. Sa Isabela, noong una, ako ang boss ng mga kapatid ko kasi panganay ako. Noong 16 years old na ako, si DJ ang first boyfriend ko sa Cagayan. Sa Isabela naman ay si Eli ang aking mahal. Pero immature pa ako noon, Kuya Bono. Sorry naman kasi pinagsabay ko sila. Pero bago pa yon, grade 5 pa lang ako actually ay crush ko na si Eli at nung grade 6 kami, crush na rin niya ako. Kumbaga mas nauna lang tumibok ang puso ko kasi nung grade 5 pa kami, puro laro pa lang si Eli. Though siya ang class president namin mula actually grade 1, wala daw pumalit sa kanya sa pwesto kasi matalino siya at mahilig siyang magmalasakit sa mga binubuli. Para siyang hero lagi. Napapaaway din siya madalas dahil sa ugali niyang yon pero ni minsan ay hindi ko siya nakitang umiyak kahit pa kinawawa siya ng nakalaban niyang mas malaki o mas matanda sa kanya. Sa pagwapuhan, oo maraming mas gwapo kay Eli. Pero dahil sa ibang katangian niya, para sa akin noon ay siya lang ang gwapo. Walang iba. Kahit na mas matangkad pa ako sa kanya noon. Nung grade 6 na kami, umaga noon at kapapasok ko pa lang sa classroom namin, nagulat ako dahil muntikan kong makabangga si Eli at hindi siya lumihis para makadaan ako. Sa halip ay humarang pa siya na parang hahalikan niya ako kaya umatras ako. Hanggang sa sumadsad ako sa sulok, sa dingding na may bintana at dingding ng blackboard. Iniharang pa niya ang kaliwang braso niya. Nakahawak ito sa rehas ng bintana at ang kanang kamay naman niya ay halos nakadikit sa dingding kung saan nakakabit ang blackboard kaya wala talaga akong dadaanan. Diretso ang tingin niya sa mga mata ko noon. Nagulat pa ako nung sumigaw siya sa mga kaklase naming naghihiyawan na noon dahil nakikita kami. Nasa harap kasi kami ng classroom eh. Nung tumahimik ang mga kaklase namin, ang sabi niya, "Hazel, gusto ko ikaw ang maging unang girlfriend ko. Payag ka ba?" Muling nag-ingay ang ilang kaklase namin. "Eli, andyan na si Sir!" Sigaw ng isa. Dahilan para alisin ni Eli ang nakaharang na kamay niya at nakaalis na ako sa pagkaka-corner niya sa akin. Hindi ko matandaan talaga na sinabi kong pumayag ako na maging unang girlfriend ni Eli. Pero nung mga sumunod na araw ay nagsimula na siyang umaktong parang boyfriend ko. Magkatabi lang ang purok namin. Purok 5 ako, purok 4 siya at purok 3 ang location ng school.
Sa umaga, nakaabang na siya sa harap ng bahay nila at kapag andyan na ako, kukunin niya ang bag ko. Yun ang ilalagay niya sa likod niya at yung bag niya ay nasa harapan naman niya. Nung unang pagkakataong gawin niya yon, nagtaka ako at ayaw kong ibigay yung bag ko pero mapilit siya. Ang sabi niya, lahat daw ng mabigat sa akin, pagagaanin niya dahil ayaw niya akong nahihirapan. Sina Claire at Andrea ay mga pamangkin ni Papa Renan at stepfather ko lang si Papa Renan kaya technically hindi ko sila kamag-anak pero pinsan ang tawag nila sa akin. At silang dalawa ay hindi boto kay Eli para sa akin. Napapangitan at nayayabangan sila kay Eli at ang gusto nila para sa akin ay ang isip bata at lola's boy na si Raymond. Oo, cute si Raymond. Siya ang pinaka-neat at pinakamaykayang lalaki sa school. Maputi siya at laging mabango kasi alagang lola. Pero hindi ko talaga siya type. Kaya nga, dumating pa ako sa point doon na umiwas ako kina Claire dahil hindi ko nagugustuhan yung mga negatibong komento nila tungkol kay Eli. Naging ganon si Eli kahit nung high school na kami sa National High School sa kabilang barangay. Hinayaan ko lang siya kasi malaking ang kagaanan ng naidudulot niya sa buhay ko. Kapag kukonti lang ang baon ko, ibinibigay niya sa akin ang baon niya. Kahit anong iutos ko sa kanya, susunod siya kaya saan ka pa? Kaya lang ay nakilala ko nga si DJ nung katatapos lang namin ng second year high school. Nagbakasyon ako noon sa Tugigaraw at doon ko nakilala si DJ sa subdivision kung saan nagpatayo ng bahay si Papa. That time ay nagsasama na sina Papa at ang kanyang pangalawang asawang kapampangan na si Tita Cassie. Nagkakilala sila sa Hong Kong. DH noon si Tita Cassie at si Papa naman ay driver nga. Hindi ko na inalam kung paano sila nagkakilala at kung paano nagsimula ang karumal-dumal nilang relasyon noon. O Kuya Bono, natuto akong maging plastic dahil kay Tita Cassie. Kasi noong ipakita ko ang totoong damdamin ko para sa kanya na ayoko sa kanya, ay pinagalitan ako ni Papa at binantaan niya ako na hindi niya ako ibibili ng mga gusto ko kung hindi ko matatanggap si Tita Cassie bilang pangalawang ina ko. Elementary pa lang ako nung magsama sila sa bagong bahay. Nag-for good na noon si Tita Cassie dahil buntis na. Nakabakasyon naman noon si Papa and yes, materyosa ako noon. Mahilig ako sa mga bagong gamit at mga laruan at hindi ako kayang bilhan ni Mama kaya kay Papa ako umaasa na makukuha ko ang mga gusto ko. Noong supladahan ko si Tita Cassie, nagsumbong siya kay Papa at pinagalitan ako ni Papa at sinabing kung hindi ko tatanggapin at igagalang ang asawa niya, wala daw akong mahihita sa kanya. Pinagsabihan naman ako noon ni Ate Faye, ang panganay kong kapatid. Ang sabi niya, sumakay na lang daw ako sa trip ni Papa kaya yun, nakipagplastikan na lang ako. Si Kuya Ronjit ang number 1 kong kaaway sa Tugigaraw noon. Siya talaga ang bossy at bully. Si Ate Faye, mabait naman pero palautos lang talaga at kinaiinisan ko ang laging nauutusan. Pero may respeto at paggalang at paghanga ako kay Ate Faye dahil righteous siya at may pagka-conservative. At nakita ko lang ang pagiging matinong babae ni Ate Faye nung mag-high school na ako at nagka-boyfriend na nga nang hindi ko namamalayan. Humanga ako kay Ate Faye kasi maaga din siyang nakipag-boyfriend. First year high school lang siya nung maging sila ni Kuya Byong na kababata niya.
That time na magta-third year high school na ako at nai-inlove na rin kay DJ ay 20 years old na si Ate Faye at sila pa rin ni Kuya Byong. 8 years na sila that time at namamangha ako sa pagiging solid ng relasyon nila. Kaya naman pinag-isipan ko din kung magpapatangay ako sa damdamin ko kay DJ kasi may Eli na ako. O ramdam ko at nakikita kong kami nga ni Eli pero kung matatandaan nyo, hindi ko naman siya sinagot. Hindi nga din siya nanligaw eh. Basta kinorner lang niya ako nung grade 6 kami, tinanong kung gusto ko siyang maging first boyfriend ko. Hindi ko siya nasagot kasi dumating na noon si Sir Padua pero kinabukasan feeling ni Eli ay kami na. Well, super crush ko si Eli noon. Siya ang masasabi kong unang lalaking nagpatibok talaga sa puso ko and yes, I need to admit na maligaya ako sa mga sumunod pang araw at buwan at taon na umaakting siyang loyal and caring boyfriend ko. Pero parang nawala yung love ko sa kanya. Parang nagsawa ako. And then, na-challenge at nalito ako noong magsimulang magpakita ng interest sa akin si DJ nung bakasyong yon bago kami mag-third year sa high school. Si DJ obviously ay anak din ng may kaya kasi malaki din ang bahay nila sa subdivision kung saan nagpatayo si Papa ng malaking bahay. 3 ang sasakyan nila DJ at yung bike niya maganda at maporma kasing porma niya. Maitim si DJ pero malinis ang skin niya. Nakakasama niya sina Kuya Ronjit sa pagbabike. Madalas ay nag-iikot lang sila sa subdivision tuwing hapon. Isang grupo sila at minsan niya ay dinaanan nila si Kuya Ronjit. Ako noon ang nagbukas ng gate matapos may mag-doorbell. Noon ko unang nakita si DJ. 5 sila noon pero sa kanya kaagad na pako ang tingin ko at napangiti din ako nang umiti siya dahil cute talaga ang mukha niya. Malaki ang pagkakahawig nila ni Jaden, yung anak na lalaki ni Will Smith. Then noong mga sumunod na araw ay sinasadya na ni DJ ang magbike kahit wala siyang kasama at tuwing dadaan siya sa tapat ng bahay ni Papa, nakatingin siya na parang mayroon talaga siyang gustong makita. Nakikita ko siya mula sa bintana ng kwarto namin ni Ate Faye. Siguro nung araw na yon ay 4 na beses dumaan si DJ at kapag nasa tapat na siya ng property ni Papa ay babagalan niya ang patakbo niya tsaka titingin sa gate. Malaki kasi ang isang bintana ng kwarto namin ni Ate Faye. Parang 2 dangkal lang mula sa sahig ay salamin na kaagad at katabi yun ng sofa. Kaya't napapansin ko talaga ang mga dumadaan sa kalsada. Yung pang-4 na balik ni DJ nung araw na yon, binuksan ko ang bintana at ang sabi ko, "Hinahanap mo ba si Kuya Ronjit?" Nagulat siya, napatingala sa bintana at umiling-iling. Kanina ka pa balik ng balik ka." Sabi ko. Ngumiti lang siya at ang sagot niya ay, "Ikaw ang gusto kong makita kaya balik ako ng balik." Napangiti ako pero bigla siyang pumedal palayo. Nakita ko sa baba si Tita Cassie palapit sa gate. Kaya pala natarantang umalis si DJ. Anyway, to cut this part short, natukso akong sagutin si DJ kasi nung bakasyong yon ay kinarir talaga niyang panliligaw niya sa akin. Nung makuha niya ang CP number ko, hindi niya na ako tinantanan. At dahil gusto ko rin siya ay sinagot ko na. Fast forward na tayo mga kaabang. Nung first year college na kami, hindi nakapag-enroll si Eli dahil nagkasakit ang mama niya sa abroad at napilitang umuwi. Hinihiram niya noon ang tricycle ng tito niya at namasada na lang siya. Si DJ naman ay sa Maynila nag-college. Ahead siya sa akin ng 1 taon pero kahit naging LDR kami ay constant naman ang communication namin sa text at call. Ako naman ay nag-first year sa ISU Itiague pero na-boring ako kaya lumipat ako sa CSU Tugigaraw noong 2nd year college na ako.
Same course pa rin ako at mas okay sana talaga sa Tugigra dahil marami akong friends at maraming pasyalan. Kaya lang hindi na kami okay ni Tita Cassie noon. Wala nang araw na hindi ako sinungitan ni Tita Cassie at si Ate Faye naman hindi man lang ako pinagtatanggol. Inaamin ko however na hindi ako yung estudyanteng huwaran. Hindi ako nakafocus sa pag-aaral ko. Hindi kagaya ng dalawang kapatid ko at tama naman ang mga nire-report ni Tita Cassie kay Papa. Gusto ko kasi noon enjoy lang ang buhay. Friends ang laging kasama, nagsasaya, naglalakwatsa. Hindi ko pinabayaan ang pag-aaral ko. Wala naman akong bagsak pero hindi talaga ako performer. At hindi ko gusto yung kino-compare ako lagi ni Tita Cassie at si Papa sa mga kapatid ko. Nagtiis lang ako, Kuya Bono, at nakagraduate naman ako. Kaya lang mismong graduation ko ay nag-attitude si Tita Cassie. Ang sabi niya, hindi raw siya pwede na samahan ako sa graduation ko kasi mag-aanak siya ng binyag. E din ang problema ko kung sino ang makakasama ko kaya sabi ko, Tita Cassie, sino makakasama ko? Magharap ka na lang dyan. Puro pasang awa lang naman ang mga grades mo eh. Natameme na lang ako pero parang sasabog ako sa galit noon. Then biglang bumukas ang pinto ng kusina. Si Ate Faye na noon ay naglalabas sa laundry area ang pumasok. Ako na lang sasama sa iyo, Hazel. And Tita Cassie, pinag-isipan mo ba yung sinabi mo kay Hazel? Bakit? Anong sinabi ko? Taas noo, taas kilay at nakapamewang pa si Tita Cassie kay ate. Yung sinabi mong pasang awa lang naman ang mga grades niya. Aba, totoo naman ah. Kesa totoo o hindi, bakit kailangan mo pang sabihin yun? At saka ikaw, graduate ka ba ng college? Dati ka lang namang DH ah. Tumayo ang mga balahibo ko noon, Kuya Bono, lalo na nung lumapit pa si Ate Faye kay Tita Cassie na parang handa siyang makipagsapakan sa stepmother namin. Yon ang unang pagkakataong ipagtanggol ako ni ate kay Tita Cassie. Natural, umalma si Tita Cassie. Teka nga, Faye, ang taas na yata ng tingin mo sa sarili mo ngayon ha? Porke ba graduate ka na at may trabaho ka na? Eh kung sabihin kong oo. At ako, ang tagal kong nagtitimpi dahil gusto kong makatapos kasi alam kong hindi ako pag-aaralin ni Papa kapag inalmahan kita. At ngayong graduate na ako, may trabaho na ako. Hindi ko na palalagpasin ang masamang ugali mo, lalo na kapag kapatid ko ang binibiktima mo. Ah, ganon. Pwes, makakarating ito sa Papa nyo. Iparating mo, dyan ka lang naman magaling eh, talaga. At sinisiguro ko sa inyong dalawa na mapapalayas kayo sa bahay na ito. Sad to say, Kuya Bono, nangyari ang banta ni Tita Cassie. Ganon siya kalakas kay Papa. Napalayas nga kami ni ate pero naiwan si Kuya Ronjit kasi sincere siya sa pagtanggap kay Tita Cassie bilang pangalawang ina niya. Tatlo na rin ang anak ni na Tita Cassie at Papa noon kaya parang kulang ang pake ni Papa sa amin na anak niya kay Mama. Bumalik ako ng Isabela. Si ate, nag-boarding house na lang nung una, pero noon na rin sila nag-break ni Kuya Byong na boyfriend niya ng 11 years. Sobrang sakit nun kay ate kasi akala niya si Kuya Byong ang first and last love niya, pero hindi pala. Nag-effort pa si ate noon na ma-save yung relationship nila ni Kuya Byong. Ibinaba niya ang pride niya para lang matupad niya yung pangarap niyang una at huling mamahalin niya si Kuya Byong pero that did not happen dahil handa raw si Kuya Byong na magpakamatay para sa babaeng ipinalit niya kay ate. Pero believe din ako kay ate kasi instead na sirain niya ang buhay niya ay nagpunta na lang siya ng Maynila. Doon siya nagtrabaho at binago rin niya ang sarili niya mula sa pagiging makaluma into a modern woman na nawalan na ng tiwala sa lalaki.
Nung time na humahanga ako sa katatagan ng relasyon ni Ate Cassie at Kuya Byong, yung sinusukat ko yung loyalty nila sa isa't isa, ay may corner sa puso ko na nakokonsensya ako kasi may time pa noon na 3 ang boyfriend ko, sabay-sabay. Hindi lang alam ni ate noon na nangyari yon at ang alam lang ni ate na boyfriend ko ay si DJ. Parang inaabatan ko noon na sana magloko si Kuya Byong at masira ang relasyon nila. Pero that whole college life ko ay matatag pa sila. Maraming tao ang humahanga sa relasyon nila. And when they suddenly broke up, hindi naman ako natuwa kasi nakita ko kung paano nasaktan ang ate Faye ko. Sumunod din ako kay Ate Faye sa Maynila at doon din ako nagtrabaho. Nagulat na lang si Eli nung mag-post ako sa Facebook ko during my first day sa office na pinasukan ko sa Makati. Andiyan ka na pala sa Maynila. Ganito ang chat niya. That time Kuya Bono ay nag-aaral pa si Eli kasi nahinto ng 2 taon at aminado ako na wala na akong gana sa relasyon namin noon. Tumira kasi siya sa sentro ng Itiage, sa bahay ng boss niyang bakla. Nagtatrabaho siya sa warehouse ng boss niya. Marami sila. Kasama din niya noon si Jopet na kabatch din namin ng elementary. At si Jopet ang nagkukwento sa akin na sobrang close sina Eli at ang boss niyang bading. So kapag nasa Isabela ako noon ay hindi ko nakikita si Eli sa baryo kasi nasa bayan siya at wala pa siyang cellphone noon. In fact, nung time na nag-chat siya sa akin, computer sa warehouse ang gamit niya kasi wala siyang cellphone. Oo, nandito na ako. Hindi ka naman nagpapakita kapag nandyan ako eh. Ganito ang reply ko sa kanya noon. Sorry, busy lang ako kasi gusto ko rin makatapos kagaya mo. Ako ang lalaki kaya dapat ako makatapos para pagdating na yung time na mag-asawa na tayo, ako ang kakayod at sa bahay ka lang. Hindi ko sinadyang mag-send ng emoji na haha bilang reply sa chat ni Eli. Oh, ba't ganyan ang reply mo? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Nireplyan ko siya ng, Eli, iniisip mo ba talaga na magiging mag-asawa tayo? Siyempre, girlfriend kita, di ba? Eli, niligawan mo ba ako at sinagot ba kita? Di ba, nung grade 6 pa tayo? Eli, hindi kita sinagot at hindi naging tayo. Ilang minuto bago siya nakareply ng, sino ka ba? Hazel, ikaw ba talaga yan? Ako to, Eli. At para maniwala ka, ganito ang nangyari noon. Kinorner mo ako sa sulok ng blackboard. Tinanong mo lang ako kung gusto kong maging first girlfriend mo. Then dumating sa Sir Padua kaya hindi kita nasagot. Eli, walang tayo. Kaya yung pangarap mong maging asawa ko, malabo yun. Pero Hazel, nung high school tayo, di ba okay naman tayo? Ginawa ko naman lahat para magampanan ko yung responsibility ko bilang boyfriend mo. Eli, kusa mong ginawa yun. Hindi ko yun hiniling sa'yo. Basta malinaw sa akin, Eli, walang tayo. Sa totoo lang, Kuya Bono, ay nanginginig din ako noon habang kachat si Eli. Kinukurot din ako ng konsensya ko pero wala na talaga akong feelings para sa kanya noon. At isa pa, lagi na kami nagkikita ni DJ noon kasi sa Maynila din siya nagtatrabaho. Although hindi rin ako umasa ng matatag na relasyon kay DJ noon kasi balita ko yung may iba siyang girlfriend at okay lang yun sa akin kasi ang daming binata sa company namin na mas gwapo at mas quality kaysa kay DJ. Nangunguna na doon sina Mark at Regan na nung una pa lang ay nagpa-cute na sa akin. Silang tinutukoy kong lalaking may quality at kung quality lang din pag-uusapan, walang-wala si Eli sa listahan ko. Pero napataas kilay pa rin ako sa reply sa akin ni Eli nung sabihin kong mulat sa pulay walang kami. Ang reply niya ay, okay sige, naiintindihan kita at ikaw ang bahala.
Kaya lang Kuya Bono ay eto ang twist. Noong mag-decide akong pumirmi na sa isang relasyon na hindi kay Eli, ay si Eli pa rin ang nakauna sa akin. Christmas break noon at umuwi kami ni ate dyan sa Isabela. Hinatid kami ni Regan sa terminal. Si Regan ang napili kong pagpaligawan kasi mas gwapo nga si Mark pero balitado namang playboy at mahirap lang din ang pamilya. Si Regan, sa edad niyang 25 noon ay may kotse na siya. Matangkad pa siya at masarap kausap. Pero ang pinakagusto ko sa kanya ay galante siya. Walang gabing dumalaw siya sa apartment namin ni ate na wala siyang bit-bit para sa akin. Talagang seryoso siya sa paniligaw niya at balak ko siyang sagutin ng January 8. Pero sa bus pa lang noon ay kinukulit niya na ako. Gusto daw niyang magka-girlfriend kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. Bisperas ng New Year, nag-invite si Claire sa kanila dahil dumating ang jowa niyang Arabo na si Hamad kasama ang dalawang kaibigan nitong sina Ali at Hasan. Agad nagpakita si Ali ng interest kay Ate Faye at sumakay naman si Ate Faye sa kwentuhang gusto ni Ali. Pinagmamasdan ko naman noon si Hasan. Cute siya. Actually, siyang pinaka-cute sa kanilang tatlo pero hindi siya tumititig sa mga babae. Sa halip ay sa mga boys siya palaging nakatingin. Confirm, may Arabo din palang bakla. Pasado 10:00 ng gabi dumating sina Eli at dati na siyang nakainom kaya't ako naman ang tinabihan. May tama na rin ako noon pero napansin ko pa rin ang ngitian ni na Eli at Hasan. Napapangiti na lang ako noon dahil parang nakukumpirma ko na talagang pumapatol sa bakla si Eli. Maya-maya pa'y magkatabi na sila pero hindi marunong mag-English si Hasan. Then tumawag bigla si Mama. Kailangan daw niya ng ketchup. Wala daw ang mga kapatid ko sa bahay kaya't sa akin siya nakisuyo. Nagpaalam ako sa grupo na aalis ako saglit, bibili ng ketchup at iuuwi sa bahay. Bigla namang bumuntot sa akin si Eli. Sasamahan na kita. May dala akong motor, sabi niya. Okay. Sagot ko naman dahil sa totoo lang ay hilo na ako noon. Inangkas ako ni Eli. At dahil may hawak akong bote ng ketchup ay kinailangan kong iyakap sa katawan niya ang kanang braso ko. Nadama ko ang matigas niyang katawan at nakadama ako ng hindi ko maintindihang kuryente. Pagkatid namin ng ketchup ay nagtaka ako dahil ibang direksyon ang tinungo niya. Maggagas lang daw siya dahil yon ang pangako niya sa tito niyang hinireman niya ng motor. Nasa highway ang gasoline station at medyo malayo yun sa bahay ni na Claire. Pagkatapos naming manggaling sa gasoline station ay ibang daan na naman ang tinahak ni Eli. Shortcut daw yon pero rough road. Nagulat na lang ako nung ihinto niya sa kalsada sa bukid. Bumaba siya at hinarap ako. Hazel, mahal pa kita. Sabi niya at walang ano-ano ay siniil niya ako ng halik. Natangay naman ako Kuya Bono, dala na rin siguro ng kalasingan ko. Maya-maya pa'y inakay niya ako papunta sa isang kubo. Natatandaan ko actually ang lugar na yon. Bukid yun ng tito niya at kahit may amats ako noon Kuya Bono ay damang-dama ko ang init ng tagpong yun dahil first time ko yun at sobrang sakit at hapdi ang pinalasap sa akin ni Eli.
Pagkatapos ng tagpong yon, nung bumalik na kami kina Claire ay sinabihan pa ako ni Eli, "Ayusin mo lakad mo, nahahalata ka." Sabi niya dahil hanggang noon ay dama ko pa rin ang hapde sa kasalanan ko at medyo iika-ika ako sa paglalakad. Nung time na yun, Kuya Bono, ay hindi ko pa magawang ikumpara ang kargada ni Eli sa iba kasi siya nga ang first time ko. Pero ngayon sa edad kong 32 ay masasabi kong malaki ang pag-aari ni Eli kaya siguro maraming baklang nagkakandaraba sa kanya ayon kay Jopet. Kinabukasan ng hapon ay nagbiyahe din kami ni Ate Faye pabalik ng Maynila. Nasa bus kami nung may tumawag, bagong number kaya hindi ko sinasagot. Then nag-text na lang siya. "Si Eli to, lumuwas na pala kayo?" "Oo, bakit?" "Hindi man lang tayo nakapag-usap." "Tungkol saan ba?" Hazel, sinabi ko naman sa'yo, mahal pa kita at may nangyari na sa atin. Magpakasal na tayo." "Ha ha ha." Ganito ang naging reply ko. "Bakit ka na naman natawa? Sasabihin mo na naman bang wala tayong relasyon?" "Hindi ako magpapakasal sa iyo, Eli. May boyfriend ako sa Maynila at siya ang gusto kong pakasalan." Hindi na siya nag-reply, Kuya Bono, kaya't hinayaan ko na lang. Kahit kasi may nangyari na sa amin at siya ang nakauna sa akin, hindi ko pa rin gugustuhin ang magpakasal sa lalaking hindi ko alam kung paano ako bubuhayin maliban sa panghaharot sa mga bakla. Actually, nung gabing yun kina Claire, inoobserbahan ko kung lalapit siya sa baklang Arabo, si Hasan. Pero hindi ko naman napansing nagkatabi ulit sila. Busy kasi ako noon sa pakikipag-chat kay Regan na sobrang excited sa pagsagot ko sa kanya bago magpaputukan. Then, 10 minutes bago mag-alas 12 ay pumasok na ako sa kwarto ni Claire at eksaktong alas 12 ay tumawag na sa number ko si Regan at yun, sinagot ko na siya kasabay ng mga putukan. October 2017 nung magkaproblema si Ate Faye, halos sabay sa office nila at sa lalaking pinili niyang pagkatiwalaan ulit. Siya si Kuya Joseph na may anak na pala sa ibang babae pero inilihim pa niya kay Ate Faye. At si ate naman bilang isang nagpapaka-conservative ek niya, ayaw niya ng ganon. Sa office naman nila, accounting assistant kasi siya at nagkaroon ng corruption sa office nila at nadamay siya. As in, pinabayaran sa kanila ang nawawalang pera at kawawa si ate dahil lahat ng savings niya, pati alahas at cellphone niya na ibenta niya para lang huwag makasuhan ng kumpanya nila. At dahil doon ay nag-decide na lang si ate na umuwi ng Isabela. At ang pamasahe niya, sa akin pa niya kinuha. Noong Christmas vacation ng 2016, na first time ni ate ang tumira sa bahay ni Papa Rinan, nag-enjoy siya kasi mabait sa kanya mga kapatid namin sa ina na naging kaaway ko kasi nung lumalaki na sila. Dati Kuya Bono nung maliliit pa sila, nauuto ko sila. Ako ang boss nila. Pero noong nagsilakihan na sila ay hindi na ako umuubra sa kanila. Pero si Ate Faye, gustong gusto nila. Isa pa, nagustuhan ni ate ang simpleng buhay sa baryo. Lagi nga siyang masaya noon pati si Papa Rinan ay kay bilis din niyang naging ka-close. Hindi nakapagtataka Kuya Bono na noong may stress siya sa buhay sa Maynila ay pinili niyang umuwi sa Isabela.
Yun ay pabor naman sa akin dahil naging malaya na kami ni Regan sa apartment at kalaunan nga dahil mabigat para sa akin ang renta ng apartment ay nag-decide na kami ni Regan na mag-live-in hanggang sa nagbuntis na ako at nanganak. Naging challenging ang buhay ko noon, Kuya Bono, dahil si Regan na lang ang kumakayod at nadagdagan pa ang mga gastos namin dahil kay Paulo na anak namin. Nagpaka-expert ako sa pagbabudget, as in tipid to the max ako para lang hindi kami maghirap. Nung mga anak ako, nagkaroon ako ng sama ng loob kay Mama kasi sinulatan ko siya at nakiusap ako na pumunta siya ng Maynila upang alalayan ako sa unang 2 buwan lang naman matapos akong manganak, pero hindi niya sinagot ang sulat ko. Wala silang cellphone, Kuya Bono, maging si Ate Faye nga. Kasi nabenta niya ang cellphone niya bago siya umuwi ng Isabela. Kaya wala akong balita sa kanya mula nung umuwi na siya na walang-wala. Kuya Bono, 3 years bago kami nagkita-kita ulit. Pasko ng 2020, umuwi kaming mag-ina. Naiwan si Regan sa Maynila at noon ko lang ulit nakita si Ate Faye na ibang-iba na ang aura. Nag-i-enjoy sa buhay niya bilang owner ng kanyang sari-sari store sa tabing kalsada na medyo malayo pa nga sa bahay ni Papa Rinan. Nung araw na yon, nakatayo si Ate Faye sa harap ng tindahan niya sa tabi ng makipot na daanan papasok sa lupang kinatitirikan ng bahay ni Papa Rinan. Nagulat pa siya nung makita kaming bumaba ng tricycle. Alam mo bang darating kami, ate? Tanong ko pa sa kanya kahit sa anak ko siya nakatingin at nakangiti. Hindi. Paano ko naman malalaman na darating kayo? Pakarga nga. Sabi niya pero ayaw sumama sa kanya ni Paulo. Loko ka, tita mo ako. Sabi niya sa anak ko. Pero agad siyang umalis sa harapan namin nung dumating ang isang tricycle na puno ng mga paninda. Nahulaan kong mga paninda yun ni ate. Kaya lang, hinagkan siya sa pisngi ng tricycle driver. Nagulat ako dahil ang tricycle driver na yun ay si Eli. Pagkatapos mahagkan ni Eli si ate ay napatingin sa akin si ate. Hindi ko ma-describe ang expression ng mukha niya. Si Eli ay kumaway lang sa akin at nakangiti. Nagkibit balikat na lang ako noon dahil sa totoo lang ay wala lang naman sa akin yon noon. Pero hindi na ngayon. Noong Christmas vacation na yon ay napilitan akong iwanan saglit ang anak ko kay Mama dahil may kakaibang nangyayari kay Regan. Pangatlong araw pa lang ng bakasyon namin noon sa Isabela
Hindi siya nagtitext o tumatawag man lang. At nung tumawag ako, sinagot naman niya. Napakatahimik ng background niya pero nung magpaalam na ako, hindi ko kaagad pinatay ang phone ko at may narinig akong boses ng babae at ang tawag niya kay Regan ay baby. Tumawag ulit ako pero hindi na niya sinasagot. Masama ang kutob ko noon, tinetext ko siya, galit na galit ako. Pero hindi ko sinabi na uuwi ako ng Maynila. Pero pagdating ko sa apartment namin, December 30, Kuya Bono, walang tao. Wala din ang bagong malaking TV na binili niya mula sa Christmas bonus niya. Pagtingin ko sa closet namin, kokonting damit na lang niyang naiwan. Noon ako sobrang pinanghinaan ng tuhod as in napasalampak ako sa sahig. Then, hindi ko na napigilan ng umiyak habang nagte-text sa kanya. Isang text lang ang natanggap ko mula sa kanya bilang tugon niya sa napakarami kong text sa kanya. Ang sabi lang niya, "Sorry, hindi ko na kaya. This is not the life that I want. Mag-asawa ka na lang ng mayaman. Total hindi pa naman tayo kasal. Huwag ka na mag-text dahil magpapalit na ako ng SIM card." Tatlong araw ako sa Maynila, Kuya Bono, na ako lang mag-isa. Nagpalipas ako ng bagong taon na walang handa, walang paputok. Actually, kasabay ng putukan noon ay ang pag-agos ng mga luha ko. Hindi kasi ako nakauwi noon dahil punuan na ang mga bus at isa pa, kailangan ko ring simutin ang mga gamit namin sa apartment. Naghanap ako ng maarkilang closed van. Ubos ang pera ko noon dahil 25,000 pesos ang renta sa closed van. Gulat sina mama at ate nung dumating akong nakasakay sa closed van kung saan isinakay ang mga gamit namin sa apartment. Umiiyak ako noon kay ate. Parang hindi pa rin ako makapaniwala noon na ganon kabilis ang pagkawalan ni Regan sa buhay namin ng anak ko. At noong mga panahong yon, madalas ay nakatambay kaming mag-ina sa tindahan ni ate. Ako ang tumatao kapag naglalabas siya o busy sa bahay ni Papa Rinal. At dahil doon, Kuya Bono, ay araw-araw kong nakikita at nakakausap si Eli. Kasi si Eli ang taga-sakada ng mga paninda ni ate. Graduate na si Eli noon ng agriculture at naghihintay na lang ng flight papuntang Japan kung saan siya magtatrabaho bilang farmer. Masaya sila ni ate. 4 na taon ang tanda ni Ate Faye sa kanya pero in all fairness ay hindi halata dahil maalaga sa katawan si ate. Mahilig pa siya sa mga prutas at gulay kaya maganda talaga ang skin niya. Ewan ko, Kuya Bono, pero bigla na lang akong naiinggit sa relasyon nila. Ang bait ni Eli kay ate, ang lambing, at bakit habang tumatagal noon ay parang bumabalik yung paghanga ko sa kanya nung elementary pa lamang kami. Madalas noon, Kuya Bono, ay nakatanaw ako sa bintana sa kwarto namin sa bahay ni Papa Rinan. Nakatanaw ako kina Ate Faye at Eli, naiinggit, nagsisisi. Ang gwapo ulit ni Eli sa paningin ko noon. Yung kilig at paghanga ko sa kanya nung elementary kami, parang nabuhay ulit. At oo, nagsisi ako, Kuya Bono, dahil sinayang ko ang isang kagaya ni Eli. Nag-flight si Eli February 2020, isang buwan bago pandemic.
Nabenta ko rin ang ilang gamit na naiwi ko noon kaya nagkaroon ako ng kapital para sa online selling ko na nahinto din noong COVID-19. Nagpakabit pa naman ako ng internet sa bahay ni Papa Renan pero umalis din kami doon noong July 2021 dahil nagkaroon kami ng problema ni Ate Faye. Boring kasi talaga ng pandemic, Kuya Bono, kaya't naisipan kong i-add si Eli sa Facebook. Nakakapag-chat kami at hindi ko kasi naiwasang magparamdam ulit sa kanya. Pero ang sabi ko lang naman, kung wala pa akong anak, Eli, gugustuhin mo pa rin ba ako? Hindi siya nag-reply pero online siya. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Ate Faye. Anong ginagawa mo, Hazel? Nababasa ko ang chat mo kay Eli. Naka-open sa phone ko ang Facebook niya. Nagulat ako, Kuya Bono, pero nakapagrason ako. Ano namang masama doon, ate? Tinatanong ko lang naman siya. Puwas, wag mo siyang i-chat ng ganon. Boyfriend ko yan at ikaw may anak ka na. Ang mali ko, Kuya Bono, ay natarayan ko din si ate. Naku, Ate Faye, proud na proud ka ba sa boyfriend mong tira-tira ng bakla? Hazel, hindi ko papatulan ang kakitiran ng utak mo. Ang hiling ko lang sa'yo, huwag mong i-chat ang boyfriend ko. Boyfriend mong callboy? Hindi ko napaghandaan ang sampal ni ate, pati ang pagsabunot niya sa buhok ko sa likod. At gigil na sinabi niyang, umalis ka dito, Hazel. Umuwi ka kay Papa dahil pareho ko yung bobo. Pareho kayong mahilig maniwala sa mga chismis. Alam ko ang totoo, kilala ko si Eli. Hindi siya kagaya ng iniisip mo. Kung naniwala ka kay Jopet, tanga ka dahil hindi mo alam na insecure masyado si Jopet kay Eli kaya siniraan niya sa'yo. Ganon ka kabobo, Hazel. At ito pa, inayawan mo si Eli noon dahil mahirap siya. Nagsa-self-supporting siya sa pag-aaral niya. Well, para malaman mo, tinulungan ko pa siya makapagtapos dahil bilib ako sa kanya. Hanga ako sa ugali niya, sa katapatan niya, na sinayang mo lang gaga ka. Noon ay binitawan ni ate ang buhok ko pero patulak kaya't sumadsad pa ako sa dingding. Nilapitan pa rin niya ako, Kuya Bono, at muling dinuro-duro ang mukha ko. Oy, Hazel, mahal na mahal namin ni Eli ang isa't isa. Hindi ako natitret sa balak mong paglalandi sa kanya pero ikinahihiya ako na kapatid kita dahil walang hiya ka. Umalis ka dito kung maggaganyang-ganyang ka lang. Nahiya na rin ako, Kuya Bono, kaya umuwi nga kami ng anak ko sa Tugigaraw at muling nakipagplastikan kay Tita Cassie. Nanghingi ako ng pera kay Papa, pinang-apply ko papunta dito sa Taiwan. Magdadalawang taon na rin ako dito at ngayon ay kasalukuyang ginugulo ni Rega ng isipan ko. May bago na siyang Facebook account. Hiwalay na raw sila ng babae niya at gusto niyang mabuo kami. Kaya lang, hindi na kagaya niya ang gusto ko. Ang gusto ko, kagaya ni Eli. Nakadalawang boyfriends na rin ako dito sa Taiwan. Mga kapwa ko, factory workers din. Pero hindi sila nagtagal. Iniwan ko ang anak ko kay mama, kapalit ng pagpapatigil ko sa kanya sa pananahe. Pinapadalhan ko sila ng pera buwan-buwan at si Regan, buwan-buwan ding umuuwi ng Isabela para makasama ang anak namin. Nagsisisi na raw siya. Nagmamakaawa na magkabalikan kami pero wala na talaga akong damdamin para sa kanya. At si Eli, Kuya Bono, ang lagi kong pinapantasya. Liban kay Regan, may dalawang lalaki pa akong nakatalik dito sa Taiwan pero kakaiba si Eli. Ngayon ko siya naikukumpara at masasabi kong napakaswerte ng ate ko sa kanya. Hindi pa sila kasal, Kuya Bono, dahil nasa Japan pa si Eli. Uuwi pa lang siya ng March 2024 at sa tingin ko,
magpapakasal na sila ni Ate Faye. Gustuhin ko mang maging masaya para sa ate ko, Kuya Bono, pero hindi ko talaga magawa dahil ang totoo, ang gusto ko ay sana ako pa rin ang makatuluyan ni Eli. Hindi ko alam kung paano ito mangyayari pero kasalanan ko ba kung asamin ko ito? Kasalanan ko ba kung muling umusbong ang pag-ibig sa puso ko para kay Eli? At masama ba talaga kung asamin kong sana may rewind ang relasyon namin ni Eli noon? Alam kong baka mabash ako sa kwento kong ito, Kuya Bono, kaya't nakikiusap ako na huwag mo nalang ipakita ang mga pictures ko. Hanggang dito na lang at maraming salamat kung babasahin mo pa rin tong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Hazel. Kahugot na Hazel, sana nakahanda ka rin kung sakali mang may bash sa'yo. Sapagkat parang meron talaga. Pero hindi ko ni-encourage ng kahit sino na mag-bash. But you can maybe express what you feel. Kasi sa tingin ko handa naman si Kahugot na Hazel dito. And hiniling niyang huwag na ipakita yung kanyang mga pictures and granted naman. Ako ay iiwasan ko ring magsabi pa ng kung ano man sapagkat baka masaktan lang ang damdamin mo, Kahugot na Hazel. Pero ang gusto ko lang gawin mo sana, pakinggan mo ako, maniwala ka, mawawala din yung pag-ibig na yan, paghanga na yan, para sa ex mo na pagmamayari na ng ate mo or nakalaan na para sa ate mo. I think kasal na sila ngayon, di ba? Hayaan mo na. And if you'll be kind to yourself, to your kapwa, I believe God will bless you someone na mas higit pa dun sa pinapantasya mo. Okay? Believe me, that will happen. Again, Kahugot na Hazel, maraming salamat. At magbasa na lang tayo ng ating mga shoutout mula sa nagdaang kwento, ang first and last na kwento ni Glenda na hindi pa naman pinapadala yung part 2. Ang naunang nag-comment dito ay si Renren Tapero, an 365, Boss Ames, as usual, maraming salamat Boss Ames. Jonathan Pascual, shout out to you. Eileen Kabakunga, naghahanap na kagad ng part 2 ni Glenda. And Renes Lurmanita, wow, may paayuda ka ulit, Kuya Bono. Ano ba yun? Juvinense, shoutout to you. Ganun din kay Ami Grace Sumait. Shoutout po kay Noel Esteban ng Tuguegarao City. I love you. And wala naman kay Rina May Pimentel. Pa-shoutout Kuya Bono, lalo na yung mga taga-Bagabag, Nueva Vizcaya, Sagon and Mercado family from Rina May Pimentel ng Macau. Salamat, Rina May. Mula naman kay Larry Guillermo, pa-shout Kuya Bono from Quezon Isabela. No problem, Larry. Good evening, Kuya, listening here in Hong Kong. Pa-shoutout po from Lynn Tolosa. First comment, Kuya Bono, pa-shoutout po sa misis kong laging may toyo ang utak, si Joy, mula kay Gerald Diliw As. And Daisy Fugaban says, pa-shoutout Kuya Bono sa mga mahal ko sa buhay, mga anak ko, Jane, Marian, John, Dave, and all family Peralta. Kuya, salamat sa mga bagong upload. Maraming salamat din sa pakikinig, Daisy. And Joan Lopez says, pa-shoutout tatay ko, Jerry Lopez. Mag-ingat ka po palagi dyan, lalo na't may bagyo. Tapos nasa wakas mainit na naman, mahirap na namang huminga.
Queen Boss, shout out to you. Raymond Rogel says, hi, pa-shoutout pa sa lahat ng family ko dyan sa Tumawin, Isabela from USA. Thank you sa pagbabasa, sa pagbati sa mga family ko dyan sa Pilipinas. Mula kay Rayma Rodiel. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung taga USA. Honey Lynn, shout out kay Bono from Montreal, Canada. Tama ba yung Montreal o Montreal? Pa-shoutout Kuya Bono. Bilisan na mo po ako since high school pa lang ako. Listening here in Hong Kong. Ingat ka palagi Kuya Bono. More stories to come and God bless you too. Jalove. Chester Cristobal says, special po ako from Nagilian, Isabela. This is Cheska na never skip sa mga ads mo Kuya Bono. Maraming salamat naman Cheska. Thank you. Daiselin Ferrer, pa-shout po, Bidania family, kumusta po kayo? Chinky, Ampit, pa-shout out to you. Buraga Janet, shout out po. Kuya Bono, Janet Ligutan Ranay, listening in Hong Kong at sa family ko dyan sa Lagum, Manga, Peña Blanca, Cagayan. Shout out po sa inyo dyan. And pa-shout kay Bono ang family ko dyan sa San Mariano, Isabela. Sabi naman ni Baligod Prince. And shoutout kay Bono, Leslie Toliao po. Wow, 9 minutes pa lang. Shoutout po kay Bono from Dinapigi, Isabela. Pakibati ko po ang aking asawa na adik sa pakikinig sa iyo lagi. Po siyang nakaabang kung may bago at sabay sabing hal, may bago kaya. Naman po kaming dalawa ay makikinig kapag nakahiga na kami sa gabi. Ayan, from Jenny Vargas ng Dinapigi, Isabela. Shoutout po sa inyo dyan sa lahat ng mga taga-coastal areas ng Isabela. Ana Marie Pineda, magka-part na story ni Glenn. Hopefully ay matapos niya na, Ana Marie. And hello kay Bono, pa-shoutout naman po sa asawa kong si Leonard Pascual, the chick boy. Di makontento sa asawa niya, always listening from Santiago City. Pasensya na kayo sa nakikita niyo mga lumilipad kasi merong poultry dyan ng manok at nag-harvest sila. Kapag nag-harvest sila ng manok, talagang napakaraming langaw dito sa amin. Pasensya na kung may nakikita kayo. Mary Singabo, shoutout listening and watching your story here in Riyadh. Dami kami nakikinig dito kuya. Pa-shoutout po kami. Team Zaran, sila Rochelle, Judith, Glenda, Maria, Cecil, Vanessa, Jennifer at si Jane na sobrang kulit wala kay Mary Zingabo. And Eric Alvarado Eric Alvarado Cabiles. Dugtong kasi. Pa-shoutout, no problem to you. No problem, Eric. And Arlene Aldos, shoutout to you. Brenda Ariola says, Pasigaw. Mga minamahal kong anak, Casey Queen at Quincy K. At Mama at Papa Danilo Ariola at Dolores Ariola, Brenda Ariola of Bagao. At sabi naman ni Edna Palat, shout out kay Val Omela Paloy ng Ifugao, Mijolat from Atinade ng Kalinga. Shoutout kay Bono Uray Rabiin nagdingig na Pasyandora 32 pala ito of Hong Kong. Shoutout to you Pasyandora. Hello Kuya Bono, looking good ka po. Stay healthy Kuya Bono and more stories to read po sa amin ni Jel La Familia. Maraming salamat. Comes Step 3105, shoutout man met idol, I was listening from Nueva Vizcaya. Salamat and premium mate. Meron pala ako pakikinggan bukas. Ayan. Thank you Kuya Bono sa pa-shoutout. God bless sa lahat. Mula kay Lady Love La Cuesta. Napakagandang istorya. Abangers po ng part 2 mula naman kay Jane Belango at si Elizabeth Lagunday. Shoutout to you. Mary Zingabo. Shoutout to you. Shoutout kay Bono. Nakarelieve talaga ng pagod ang pakikinig ng kwento mo. Rabilin here in KSA. God bless us all. Keep safe everybody. Lynn Bantao. Jonaline Balibido, shoutout to you. Sana nga may part 2 ka agad. And Lizelle Gataches, shoutout always. Nag-aabang, keep safe po. Keep safe also to you, Lizelle Gatan. And Geraldine, iba talaga magkwento. Salamat. Geraldine
moral. Jonel Arana, shout out to you. Lester Kabakungan, shout out to you ng Honolulu, Hawaii. Kazi, pinagpala, maganda Kuya Bono, lalo na kapag ikaw nagkwento. Talent din talaga ang pagiging DJ, no? Maalam, ajay tugot ti danati biyag, iti lalaki mitlang ajay, agibasa, dua kay lang kayat ko. Shout out. Latan Kuya Bono. Villoria and Abanilla family, Kuya. Lalaki ba yung nagkukwento sa Dagiti Tugot? Dagiti Tugot, ito danati biyag. Shoutout kayo para bangers mo. Ako, taga Rojas Isabela po ako, pero dito ako ngayon sa Canada. Alan Bagyen. Excited ako sa part 2. Second time ko na itong pinakinggan. At isa itong kwento ni Glenda sa napakagandang kwento na narinig ko sa DKB. Sabi naman ni Sandra Ilarde. Waiting for the part 2 Kuya Bon, listening here in Santiago City, A Family TV 0315. Helen Sabero, napagandang karanasan sa pag-ibig, nasaktan ng paling lumigaya sa piling ng isa't isa. Hello Kuya Bono, listening here in Manila. Matagal na din ako hours ng programa mo mula kay Helen Sabero. Tama na nga mga kahugot, at napakainit talaga. Agahan nyo na, pasensya lang sa mga hindi natin nabasa. Aga-agahan po next time. Maganda itong kwento ng kahugot nating si Hazel. Sa totoo lang ay natangay ako. I mean, nung simulan ko, hindi ko talaga tinigilan hanggat natapos. Meron siyang, pangpiga sa damdamin, hindi ba? May leksyon ito na sana ay hindi nyo maranasan mga kahugot, okay? So again, Hazel, maraming salamat at sa inyong lahat mga kaabang. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.